Hindi ko po alam kung paano ko sisimulan itong vlog. Kahapon po, ganitong oras, kami ay umuwi ni Baby. Galing po kami Manila. Kami po umuwi dito sa bahay ay nakarating dito sa bahay mga bandang alas 12. Mag-aalauna ng madaling araw. Dahil galing nga po kami sa Manila. Pagdating po namin ng kapatid ko, ay yung bahay po ng lola namin ay doon sa kabila. Yun po ay tanaw yung kwarto. Yung po lola namin mahilig manood ng TV. Kinanay. Ay, kaya po sanay kami na nakikita siyang bukas yung TV. Kahit sa madaling araw o anong oras. At yan po ang kanyang libangan. Ayun nga po, nakarating po kami dito sa bahay. Mag-aalauna. E di pagdating po namin, pagbaba ko po ng motor, nakita ko buhay po yung TV mga katilag. Tapos ako yung siguro yung nakatulog ay mag-aalas 2 kanina. Ay bandang mga ganito pang oras. Akala ko hindi na ako hindi na ako ganito, iiyak na masyado at manginginig. Para nakaka-traumang gumising ng ganitong oras. Dahil nga po kami po bago pa lang ni Baby tutulog. Ay si mama po ay maagap magising, tsaka sa kabila si tatay. So si mama po makakadilag tuwing madaling araw yung pinaglalaba. Ay bigla na lang po silang nagsigawan. Kaya po kami ni Baby agad ay palikuwas dito sa higaan. Yun po pala si tatay. Ay nakita si Winan. Hindi na din po ni mama na isugod sa ospital dahil sabi po ni tatay wala na. Kaya napakabilis lang po. At sabi ni tatay, ay yung alauna, si nanay pa rin ang nanonood na yun. Siya pa nga daw po ang nagpatay ng TV. Ayun, siguro po yun nung pagkaiga. Ay, mga kadilag, nakakaawa. Dahil kami nabigla. Si nanay, wala man lang yung... Basta hindi namin alam na ganun ang nangyayari. Ngayon ko lang na ikwento mga kadilag. Pero nakakayak pa rin talaga. Dahil kahapon lang po yung nangyari. So sariwa pa. Kaya yung mga gantong oras ako'y nagising nga kanina. Sabi ko, pwede na naman. Basta parang kapag nakakarinig ako ng sigawan, ganoon, ay parang feeling ko yung ganoon yung mangyayari. May kanina nagising ako dahil may nagkukwentuhan, si mama pala ay. So yun mga kapatid, wala na po si nanay. Nakakalungkot. Mahirap mawalan mga kadilag, lalo kapag alam mo walang sakit yung tao, tapos ay parang hindi man lang, yung parang ininda o nagpaalaga sa inyo, wala man lang siyang sinabing sakit na nararamdaman na yun. Kaya lang kami dito yung nabigla. Sobrang nakakabigla po mga kadilag, lalo si tatay, yung pong lolo namin. Tatay ako sa barangan. Pasensya na po mga kadilag at nagiging emotional pa rin po ako. Nahirap mga kadilag.
Ang last na usap namin at banding ni nanay yung nagluto pa ako nung nakaraan, sinukman. Mahirap din pala mga kadilag yung gano'n na di ka man lang talaga pinaundam. Hindi talaga inaasahan mga kadilag. Ito yung si nanay, maalala ko yung ngiti niya pag nakikita ko dun sa may kanyang tarpaulin. Sabi ko, si nanay di mo lang nagpaalaga. Ganun din ang sabi ni mama mga kadilag. Di man lang sinabing kasi may nararamdaman o ano. Di man lang nagpadala sa amin po sa ospital. Pinipilit po namin lahat na maging matatag. Dahil siguro ayaw ni nanay na makita kami ganito. Hindi pa rin talaga nagsisig-in sa utak ko na ganito. Mahirap mo na ng lola mga kadilag. Lalo't lagi mong nakikita. Medyo lumuluwag kapag umiiyak. Pero meron pa rin yung sakit. Kahapon ay yun. Tulong-tulong kami sa pag-aasikaso. Balik kahapon nga din po yung first night, kagabi. Madami pong nagpunta. Mga kamag-anak po ni nanay, mga kaibigan. Kaya ngayon ay ako'y pupunta muna doon sa kala nanay ulit. At makatulong ulit mga kadilag kung ano pang mga aasikasuhin. Umaga na mga kadilag, may araw na. Po, at ako ay nagdiretso kagad dito kay nanay. Mga po sa mga kadilag ka hapon, tsaka kagabi, ay doon lagi sa ilalim. Namimiss si nanay. Habang kanina'y umidlip, sina tita, tsaka po kami, dahil kami nga po ay nag-asikaso kagabi. Ngayong umaga ay mga bantay, mga bata, mga apo. Si Amara, si Pulding, dito po nag-cellphone. Talambo, si Talambo, si Amara, saka si Pulding, saka si Hambor, mga apo. Dito lang kayo muna kay nanay ha. Kumain na kayo? Ah, hindi pa. Hindi pa rin ako nakakain. Tumingin ako diyan. Tumingin ka na. Para lang si nanay natutulog, honey. Tutol. Ay, taklog. Ayan po yung anak ng pinsan ko. Pamangkin ko na po ito bali, si Hambor. Di ba pwede ikaw muna? Busy na naman si Boss sa pangsa. Oh, dito lang kayo ha. Bawal iwan si nanay. Ayan po mga kadilag at nandito rin ako kay nanay. Kanina po galing ako ng Infanta. Kami ng pinsan ko ay may nagdala po pala dito ng flowers. Ito po from Team Hitik family. Ayan. Ayan po yung flowers. Yan po, at kakaidlip lang namin. Anong oras ka na, Mek, nakatulog kagabi?
Aba, baka mga ano na, 3, 2. Ako mga 2. Kasi nagising yung mga 5. Umiyak yung bata, yung sa amin. Si Apo ni Lola, ano? Diling. Kaya ang labas ko, ano gusto ko nila ang isang natito nandun. Isa rin yung nag-iin. Si Nini, puyat din, oh. Katulong ko yan kahapon pagluluto ng patsinta. Ito mga kadilag ay ikatlong araw na ni nanay. Ikatlong araw na binuburol ko. Gising na din po ang ibang mga bata. Dito na kami ni Nini sa kusina. Nini, naggatas ka na? Ha? Hindi pa pala. Nakiki parang Chinese na sa iyong mukha. Bakit? Gawa ng iyong ay bago. Hindi pa, may isa pang bata akong kalong. Ito po yung apo ng kapatid po ni nanay. Sa amin natulog ito ni... Wala naman talaga dito tulugan sa amin. Oo, unahan. Yung iba nga dito kila tita Janice na tulog yata. Oo. Ano tayo magkukutsinta ulit mamaya? Okay ka na. Ayan, nandito po ako sa kwarto ngayon mga kadilag. Dahil pag gantong oras, umaga, ay sinusubukan po namin umidlip dahil makapuyat nga po. At nag-aasikaso yung paggabi. Doon pumupunta yung mga pumupunta po sa burol kay nanay. Bali, ikatlong araw na po ngayon. Mga 3 hanggang 2 oras ang aming iniidlip. Lalo si na mama din po talaga ang mga halos ay di na po matulog. Ay kami pinapatulog. Bali, ikatlong araw na ngayon mga kadilag ng burol. Pero yung mga vlog ko, kaya hindi rin po ako nakakapag-reply sa comments dahil nga po yung busy. Yun po yung mga naka-schedule na. Kumbagay siya ay nangyari ay mga ilang araw na. Ganun po din minsan ang ginagawa ko para kumbagay schedule na lang. Kaya pasensya na po doon sa mga hindi ko pa nare-reply ang comments sa YouTube. Dahil nga po sa nangyari na nakakalungkot. Iba ang feeling mga kadilag, mabigat. Parang butit ako medyo nakakaantok. Medyo nakakaramdam ng antok ngayon. Maya-maya ako iidlip. Nagpapaantok lang talaga. Mahirap at malungkot mga kadilag. Pero yun nga, kailangan naming mag-function. Para may mag-asikaso sa burol ni nanay. Mas nakakalungkot yung ganito kapag si nanay yung nailibing na. Na-experience ko na din yun eh. Nung yung lola kong isa naman ay ganun din. Bali si nanay po pala ay nanay po ng mama ko. Nanay lang po ang tawag namin. Nasanay po kami doon. Nung tinitingnan ko yung tarpaulin kanina, sabi sa akin ni mama, tinaayos nga po namin dahil umulan kagabi. Eh, parang medyo kumiling, pero naayos naman na. Eh, sabi ni mama, may mga nagsasabi daw sa kanya na siya pala ang kamukha ni nanay. Ang lola ko po. Mas gumagaan mga kadilag pala kapag nai-share mo yung mga nasa loob na nararamdaman. Tsaka yun nga kapag naiiyak.
So maya-maya ako iidlip na mga kadilag. Dahil siguro yung mga bandang tanghali magsisimula na ulit kaming magluto. Ay ako po'y tumutulong sa kanila tita. Saka ka na ma'am. Ang Team Hitik po ay pumunta din dito. Si Kagwapo lang. First day, naririto. Tapos ay kagabi, si Bekenemin, si Ate Leia, tsaka po yung nanay po nila at tatay. Pumunta din po dito at nakikirami. Hindi ko lang po na-i-video kahapon. Din nga po kami po yung mga nag-aasikaso sa burol. Ay. So siguro po after ng vlog kong ito ay hindi ko na po alam kung kailan ulit ako makakapag-upload o makakapag-vlog dahil nga po yung nag-aasikaso. Pero yun nga mga kadilag, kaya naman po ako yung ganito din, nakakapagkwento sa inyo. Eh parang way of ano ko po ito, parang nililibang ko yung sarili ko po mga kadilag para kahit saglit ay makalimutan po yung nangyari.